noong Nobyembre 23, 2009. Isang konvoy ng mga sasakyan ang bumiyahe sa isang tahimik at liblib na kalsada sa Maguindanao. Kasama sa konvoy ang mga babae, mga abogado at mga mamamahayag. Ang kanilang misyon ay simple lamang: mag-file ng Certificate of Candidacy para sa isang lokal na eleksyon. Ngunit hindi nila alam na ang paglalakbay na yon ay magiging simula ng isa sa pinakamadilim na trahedya sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang pangyayari na ngayon ay kilala bilang ang Maguindanao Massacre. Ang convoy ay ipinadala ng pamilya ng politikong si Esmael Mangudadatu upang maiwasan ang posibleng karahasan. Ang kanyang asawa at mga babaeng kamag-anak ang ipinadala upang mag-file ng kandidatura. Kasama rin sa convoy ang 2 dosenang mamamahayag. Naniniwala silang magiging ligtas ang kanilang paglalakbay. Dahil sa kultura ng Mindanao, ang mga babae ay hindi dapat sinasaktan. Ngunit sa araw na iyon, walang sinuman ang naging ligtas habang papalapit ang convoy sa isang burol sa bayan ng Ampatuan. Biglang hinarang ang kanilang daan ng mga armadong lalaki. Ang mga sasakyan ay pinilit na huminto. Isa-isa silang pinababa. At sa gitna ng malawak at liblib na lugar, nagsimula ang isang brutal at walang awa na pagpatay. Ang mga biktima ay walang kalaban-laban. Ang ilan ay mga sibilyan lamang, ang ilan ay mga mamamahayag na nagdodokumento ng pangyayari. Ngunit walang sinuman ang pinatawad. Ang kanilang mga katawan ay itinapon sa isang malaking hukay. Sinubukan pa itong tabunan gamit ang isang backhoe upang maitago ang krimen. Ngunit hindi sapat ang pagtatago. Dahil makalipas lamang ang ilang oras, natuklasan ng mga awtoridad ang karumaldumal na eksena. Ang bilang ng mga namatay ay patuloy na nadagdagan habang hinuhukay ang lupa. Hanggang sa umabot ito sa 58 katao. Kabilang dito ang 32 mamamahayag. Dahil dito, ang insidenteng ito ay naging isa sa pinakamadugong pagpatay sa mga journalist sa buong mundo. Habang lumalalim ang investigasyon, lumabas ang pangalan ng isang makapangyarihang political clan. Ang pamilya ni Andal Ampatuan Jr., ang kaso ay nagdulot ng matinding galit sa buong bansa at naging simbolo ng political violence at abuso ng kapangyarihan sa Pilipinas. Lumipas ang mga taon, mahabang investigasyon, mahabang paglilitis at libu-libong pahina ng testimonya. Sa wakas, matapos ang halos isang dekada, ang ilan sa mga pangunahing akusado ay napatunayang guilty. Ngunit para sa mga pamilya ng mga biktima, ang hustisya ay hindi kailanman magiging sapat. Ang Maguindanao Massacre ay hindi lamang isang krimen. Ito ay isang trahedya na nag-iwan ng malalim na sugat sa bansa. Isang paalala kung gaano kadelikado ang kapangyarihan kapag ito ay inabuso. At isang paalala rin na ang mga boses ng katotohanan ay hindi dapat kailanman patahimikin. Kung gusto mo pa ng mga kwento tungkol sa tunay na krimen at misteryo sa Pilipinas, mag-subscribe sa channel na ito. Dahil sa Mysterip, ang mga kwentong hindi dapat makalimutan ay patuloy nating ibinubunyag.